Kahit anong punta niya sa doktor, kung hindi nyo alagaan ang kalusugan nyo, hindi rin kaya ng doktor. Ang suggestion ko, 10 ganito bawat araw. Kaya mo yan, Rod. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ito daw ang bagong gamot. 10 ganito lang. 10 times a day. Okay? Tandaan nyo yan, ha? Bababa daw ang sugar at blood pressure nyo. Yun lang. Tandaan nyo. Take care of your own health. Be healthy. God bless you. Naloko lamang tayo ng mga politiko tuwing halalan para makuha ang ating boto. Tayo ay sinasayawan, inaaliw, binibigyan ng t-shirt, pinapakain, binibigyan ng pamasahe, at pinasasaya ng kailang mga ilarkilang mga artista sapagkat hindi nila kayang talakayin o kayang sabihin sa harap natin yung ating problema. Maraming salamat sa inyong lahat! Pero bago ako magsimula sa aking sasabihin, alam nyo, ito'y first time na ako'y magsasalita sa inyong harap at sa harap ng mga tao na kasama ko ang aking buong pamilya at ang aking mga kapitbahay. Kaya maraming palapakan sila! Tuwing ako'y i-interviewin ng media, lagi nila itinatanong, Calyodi, saan ka humuhugot ng lakas ng loob para banggain itong mga dambuhalang kalaban mo? Alam niyo ba kung anong sagot ko? Ang sabi ko, sa mga manggagawa at maralitang pinagsasamantalahan. Sila ang aking inspirasyon. Sila ang dahilan kung bakit patuloy ako nagkikipaglaban. Dahil mula sa simula, ramdam ko kung paano ang mga manggagawa, ang maralita at magsasaka ay pinagsasamantalahan, inaapi ng ilang mga bilyonaryo at kapitalista dito sa ating bayan. Yan ay klaro. At yan ang dahilan kung bakit milyon-milyon nating mga mamayan ang nagdarahop, ang walang trabaho. Sapagkat mga kasama, mula noon, sa panahon pa ni Aguinaldo, hanggang kay Marcos, kay Cory, hanggang dito kay Duterte, lahat sila mga kasama ay gobyerno ng mga bilyonaryo, gobyerno ng mga landlord, gobyerno ng mga kapitalista, gobyerno ng uring nagsasamantala. Yan po ang dahilan kung bakit ang kalagayan nating mga manggagawa, ng ating mga magsasaka, ng masang Pilipino, sa kabila ng katotohanan ng ating bansa ay isang mayamang bansa, masisipag na mga manggagawa ay hindi nagkatamasa ng yamang dapat nating kinakamtan ngayon. Sapagkat ang nagpalit-palit na gobyerno ay gobyerno ng mga kapitalista. Lahat ng kailang batas
ng patakaran kailang ginawa ng programa, even budget, ay nakapatungkol sa kapakanan ng mga naghaharing kapitalista dito sa ating bayan. Ang ating mga gobyerno ay hindi natin gobyerno. Ang ating gobyerno ay gobyerno ng mga kapitalista sa ating lipunan. Kaya't ang nangyayari, ang mga mayayaman, ang malalaking kapitalista sa ating bayan ay yaman ang yaman. At tayo mga nasa baba na mga mahirap ay hirap ng hirap. Niloloko lamang tayo. Niloloko lamang tayo ng mga politiko tuwing halalan. Para makuha ang ating boto, tayo ay sinasayawan, inaaliw, binibigyan ng t-shirt, pinapakain, binibigyan ng pamasahe, at pinasasaya ng kailang mga ilarkilang mga artista. Sapagkat hindi nila kayang talakayin o kayang sabihin sa harap natin yung ating problema. Ang gusto lamang nila ay makaupo sa pwesto. Pero yung problema natin ng mataas na presyo, kawalan ng trabaho, kontraktualisasyon, bababang sahod, walang pabahay, hindi nila problema yan. Iba ang problema ng mga mayaman sa mga mahihirap. Hindi nila problema ang mataas na presyo. Marami silang pera. Hindi nila problema ang pabahay. Marami silang mansyon, marami silang rest house. Hindi nila problema ang pamasahe. Marami silang sasakyan. Hindi nila problema ang pag-aaral ng kailang mga anak. Dahil madalas sila ang may-ari ng eskwelahan. Hindi nila problema ang pagpapagamot dahil sila rin ang may-ari ng mga ospital. Hindi nila problema ang problema natin. Kaya hindi nila pinaproblema. Kaya't ang makalulutas lamang sa ating problema ay tayo mismo. Walang iba. Tayo mismo ang makalulutas sa ating problema. At ngayong halalan, isang magandang pagkakataon para baguhin natin ang takbo ng politika. Dapat politika ng masa. At baguhin ang ekonomiya. Dapat ekonomiya ng masa. Ekonomiya ng sambayanan, hindi ng iilan. Yan ang bitbit ni Cañote. Dapat gobyerno ng tao, hindi ng mga bilyonaryo. Dapat unahin ang tao, hindi ang tubo. Dahil sa mahabang panahon, ang mga nagpalit-palit na gobyerno sa ating pamahalaan ay nagmula sa tuktok ng ating lipunan. Ng mga bilyonaryo, ng mga kapitalista, ng mga landlord. At tayo'y ginagawang kasangkapan lamang para sila'y makapwesto sa kapangyarihan. At kapag katapos na manalo sa eleksyon, tayo na ay tinatalikuran.